Magandang umaga. Ito ay papakita natin ng mga ebidensya na iba na mahalaga na para magkaroon tayo ng konklusyon na simple na guilty talaga si BBM. Guilty as in guilty na siya talaga nagnanakaw ng pera ng gobyerno natin. Ang problema to sa taong ito, hindi na nga nila pera, dinanakaw pa nila. Yung ayon na sa salita ng kanyang schoolmate sa Lasal Green Hills, si BBM, ang mission niya sa buhay, makaganti sa Pilipino. Kasi galit na galit sila nung pinalaya sila noong 1986. Ganon po ang tingin ni attorney, sabi ko lang, attorney kaibigan ko. Hindi ko na sabihin ng apelido. Kasi pag sinabi ko apelido, makikilala niya kung sino. Kasi kaklase niya ito sa Lasal Green Hills. Ganito po yan. Una, sasabihin ko sa inyo, may batas sa ebidensya na kung pagbanggain mo ang dalawang salita, yung isang salita nag-aakusa na may bitbit na ebidensya. At yung isang salita na nagdi-deny, wala pang ebidensya. Sa gitna ng dalawang salita na mananaig pong salita na nag-aakusa na may ebidensya kumpara sa nagdi-deny na wala namang ebidensya. Ganon po yung unang batas sa ebidensya na pag-usapan natin. Ang pangalawang batas na malapit-lapit yan sa ebidensya ay yung tinatawag na kung meron kang pangsuporta sa iyong salita ay mataas yan. So pag meron kang nilabas na gano'n na ebidensya na may matinding suporta, chances are hindi na kayang tumbahin ng magdedepensa. Kasi katotohanan nga iisa lamang po ang katotohanan sa gitna ng dalawang nagbabanggaan na kung ano ang tama. Sinasabi nga ng reporter rito, he said, you said. Sino nagtatama sa he said saka you said? In other words, sa ebidensya pa rin po magsisimula. Kung walang ebidensya, magmamatter po yan sa the manner na pagsasalita. May iba nagsasalita na tataranta, hindi na siya nagsasabi ng totoo. Ibang tao nang sasalita na straightforward, detalyado, kahit walang ebidensya, mapapaniwalaan. Ganun po mga batas ng ebidensya na ating pag-usapan bago natin ipresenta rito yung kung ano ba talaga. Una, yung konteksto na ito ay nagsimula sa akusasyon ni Saldico kay Romualdez at saka kay BBM na silang dalawa ang kumukuha ng 2 bilyon kada buwan na kickback galing sa flood control project. Kada buwan niya na 2 bilyon. So, ang tanong ngayon, totoo ba yan o hindi? Kasi nagsiwalat na si Saldico. Ngayon, ano ang bitbit niya? Nagpalabas siya, may konting ebidensya siya na bitbit na may mga maleta. Litrato ng maleta. May petsa yung litrato. Alam naman natin ang kuha ng litrato ng cellphone. Merong date yun. Sigurado ako. At may siya kasulat din na date kung kailan kinuha. Ang hindi mo lang nakita doon kung ang laman ba ng mga maleta na yon ay pera o hindi. Pero may nakalagay lang na post-it kung magkano nakalagay in terms of millions. May nakalagay 48, may nakalagay 20. Ganun po nakalagay. So, yan ang ating usisain sa ngayon. At kung ako, pangunahan ko kayo, nagko-conclude na po ako ngayon na guilty talaga si Bongbong Marcos. Sila ni Romualdez, guilty sila.
So, ngayon, umpisa natin po. Ipakita muna natin ito. Yung salita, yung reaction ni Toby Chanko sa pinakahuling sinabi ni Saldico na 2 billion kada buwan ang kinukolekta niya para ibibigay kay Romualdez at kay Marcos. Ito po. Ito. O, ito. Pag-upong-pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin. Itong sinasabi niya pag-upong-pag-upo, pinatawag si Martin Romualdez ni BBM at pinatawag din si Toby Chanko. Ngayon, kung bakit nandun si Toby Chanko, kasi po si Toby Chanko ay kasama sa pamilya nila. Si Toby Chanko, ang asawa niya ay pinsang buo ni BBM. Pinsang buo rin ni Romualdez. Pinatawag si Romualdez, nandun sinadya ni BBM yan na marinig ni Toby Chanko. So, pakinggan natin ulit. Ito yung nangyari noong November 24, 2024, na kung saan pinatawag siya at pati si BBM at pati si Romualdez. Pag-upong-pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin So analysehin natin ang salita. Inamin dinisclose o ni-reveal ni Toby Chanko na pinatawag siya noong November 2024. Si Romualdez tinawag din at tatlo sila nag-uusap. At sa harap niya, ang tanong, ilang Ferrari ba ang gusto niya bilhin? Ilang bahay ba sa Forbes Park ang gusto niya bilhin? Anong ibig sabihin yan? O para maklaro tayo, ulitin natin yan. Yung analysehin natin na maigi. Ulitin natin ang aspeto na yan. Bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? O, yan ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Okay kayo ni Saldi. Ang unang bungad kagad na tanong ni BBM, kayo ni Saldi. Ladies and gentlemen, bakit nabanggit ni BBM si Saldi? Ibig sabihin, alam niya na si Saldi ay kumukuha ng pera. At nung tinanong din si Romualdez, alam niya na kumukuha rin si Romualdez ng pera. Huwag muna natin tingnan kung kumukuha rin si BBM. Okay? Pero the fact na binanggit niya yun, alam niya na ginagawa. At kung alam niya na ginagawa, ang obligasyon mo bilang presidente, itigil mo na yan. Ipakulong sila. Obligasyon mo sa Pilipinas at sa mga Pilipino, hulihin sila sa akto si Saldi at saka si Romualdez.
Bakit hanggang doon, alam mo pala, ilang Ferrari, ang ilang bahay sa Forbes Park ang gusto niya gawin, ilang eroplano ang gusto niya bilhin. Iyan pong salita na yan, naniniwala ako kay Toby Tiangco na iyan ang sinabi ni BBM. Ang ibig sabihin nito, alam na ni BBM na may nangyayari na nung una pa lang bago sila magkikita. At kung alam niya, bakit hindi niya pinakasuhan ang kanyang pinsan at saka si Saldico? Isa lang po ang dahilan. Kasi kasama siya, kasabot siya. Ipagpatuloy natin. Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyo kainin? Yun ang bungad. Ilang caviar ba gusto nyo? Ilang Ferrari gusto nyo? Ilang pera ba gusto nyo? Ibig sabihin po, inuulit ko pa rin na alam na ni BBM na may nangyayari pero hindi niya pinipigilan. Bagkus, pinatawag niya, ba't niya hanggang patawag lang at wala naman siyang sinabi sa harap ni Toby Tiangco. Isang teorya ko po, nahiya po siya kay Toby Tiangco. Kasi ang palabas ni BBM kay Toby Tiangco ay hindi po siya kumukuha ng pera. Kung hindi ka kumukuha ng pera, ibig mo sabihin, tama ba yun? Hahayaan mo na lang na kukuha si Martin at saka si Saldico? Yan po ang number 1 ko na evidence na mapapatunayan ko na si BBM ay siyang mismo mastermind. Opening statement nung pag-upong nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Sa pagsalita na sobra na kayo, ibig sabihin, hinayaan niya. Huwag lang sumobra. Sobra na kayo. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin yan. Pwede rin sabihin, yung pinapakolekta ko kayo, bakit hindi nyo binibigay yung party ko? Ganon lamang po yan. Di ba, Madam Roadster? Sabi ni Madam Roadster, yung salita ni Saldico was very expressive at have meaning that there's someone threatening his life. So, he might as well says it for the people to know. Yan. Ikaw, nagkaunsiyan, correct? Correct. Nagkaunsiyan. Tama ka, NRR 2025. Sa di Alpha 02. Si Toby, marami din sikretong tinatago. Si Roadstay naman, lifestyle on luxury. Yan si Mantis 365. Tip of the iceberg lang yan ng DPWH, Custom, DNR, DepEd, PhilHealth, Department of Human Settlement. Correct, you are. Tip of the iceberg. Marami pang mga ibang ninakaw ni BBM. Sa BBM resign, walang 20 pesos bigas, walang infrastructure, walang 20 pesos bigas, walang pundo. Tapos, walang pundo sa PGH. Lahat ng mga tao na dinadala sa PGH na mamatay na. Walang magagamit na pera para gagamutin. Lalo na't may mga cancer na mga pasyente ni Dr. Lechon. So, si Saldi nag-expose na mastermind ito si BBM. So, yan na talaga. George Kabwamungan, yung guilty sa korte, yun nakukulong. Si Bacas Cotter, BBM resign, wala 20 pesos. Yan. Halataan nyo na. NRR 2025, George Kabwamungan, iba na guilty sa korte. Iba ang guilty sa may kukuti. Luis Onchanco, no doubt guilty talaga. Jenny 15D3S, araw-araw gig ko naghulat watching from Saudi po. Ay, maraming salamat. Dagang salamat, Jenny. Lagi kang nanonood at nakikinig sa akin. George Kabwamungan, guilty agad. Di nyo pa napatunayan. For the purpose of public consumption, guilty na po siya.
Jenny 15D 3S. Maayong gabi, Sir Toto. Dami ko natutunan sa iyo, Sir. Lalo na mga legal. Salamat po. O yan, mga law of evidence sa aking tinuturo ngayon. Elgin Rizon. Good PM Engineer. Always watching you. Salamat po. O, si Back Squatter. Si Mantis, si Roadster. Nabasa ko na. O, tama to. Nagkaunsihan. Si Kapsat Romil Bingson, ha? Na imbagabigat. Yami. Kana. Mo Romel, ha? Good morning. Okay. So, ito na. Klarong-klaro na. Guilty talaga sa mata ng tao. Iba pa yung guilty sa korte. Pero kahit bit-bitin ito sa korte, kung ako ang mag-prosecute dyan, panalo ako dito. Hello, Rafi Tolpo. Bulandit. Roster, economic mismanagement and out of control. So, big sabihin na, klaro. Bakit hinayaan niya? Very obvious na hinayaan niya. Pagkatapos sinita niya, bakit siya maninita kung hinahayaan niya nung una? Anong ibig sabihin? Hinayaan niya lang tapos tama na? Bakit ang tanong, ilang Ferrari ba gusto niyo? Ilang bahay ba sa Force Park gusto niyo bilhin? Ilang pera ba ang gusto niya kukunin? Ilang eroplano ba ang gusto niyo bilhin? Yan ang mga tanong ni BBM. Ang mga tanong na yan po, nagpapatunay na hinayaan niya. Bakit hinayaan? So tama po si Saldico sa kanyang sinasabi na kolektor lang siya. Ang 2 billion binibigay niya kay Romualdez at saka kay Marcos. Pero inamin niya na kay Romualdez lang na't binigay. Ibig sabihin po, lahat ng binigay kay Romualdez hindi nakarating kay Bongbong. Nagkaunsihan. Tama? Mr. Tiketiot, alam na niya, magnanakaw pero walang ginawa. Obvious na kasama siya. Ibig sabihin, naunsi lang siya. Naunsi ni Romualdez. Kaya, ang ginawa, sabi ni Saldico, tinawagan siya ni Jojo Cadiz na bagman ni BBM. Nagreklamo daw si BBM. Bakit na wala nakarating? Kaya, nagpasabi si BBM, si Jojo Cadiz, na direkta, sinabi ni BBM kay Jojo Cadiz na direkta ibigay. Huwag kay Romualdez. Nagparinig sabihin kung saan na ang party niya. Ganun tama po yan in 2025. Tapos Nikki D, pero imposible na walang party si Ko. Ayan naman, ako naman ang tanungin mo, imposible na wala. Meron siya. Sigurado ko meron. Pero ang mga kanya, kinukuha sa ibang diskarte yon. Pero sa mga nire-remit, naniniwala po ako, sa mga nire-remit ni Saldico na 2 billion a month, hiwalay yun. Hiwalay naman yung mga SunWest na kinikita niya sa SunWest. Hiwalay yung 2 billion a month. Diba? Hiwalay naman yung napupunta kina Jesus Cordero, kila Joel Villanueva, kila Jingo Estrada. Hiwalay din yung napunta sa kanila ni Risa Ontiveros, sa kanila Rapi Tulfo, sa kanila ni Grace po. Hiwalay yun. May kanya-kanyang siyempre kamut-kamutan sa likod yan. Ganun po nang nangyari. May tumatawag pero i-off ko muna. So, ganun po ang nangyari. Hiwalay po yung kay Saldi Diskarte. Pero sa diskarte na yon, si Saldico ang ginawa nilang korektor. Diba? Nagbigay alam naman natin na naghatid ng pera si Engineer Henry Alcantara sa bahay ni Saldico. Maraming beses. Alam naman natin na naghatid ng pera sino pa? Si Eric Yap, naghatid ng pera kay Saldico. Ibig sabihin, lahat po yun nanggaling para kay sa diskarte ni BBM yun. Iba naman yung pondo na binigay ni Yosek Roberto Bernardo papunta sa ibang tao. Ibang diskarte yun. Papunta doon kay Trigib Olayvar. Well, ibang diskarte yun. Hindi kasama yun sa 2 billion a month ni BBM. Yan ang klaro. Ano pa kayo ngayon? Ano sa tingin nyo sa analysis ko?
Well, you can disagree with my analysis, pero I'll stand to death that my analysis is correct. Sa rules of evidence po, basta nagtimbang-timbang, nagbangga-banggaan ng dalawang salita, ang unang basihan mo yung salita na umaakusa ay mananaig sa salita na dumidepensa kung walang ebidensya ang dumidepensa. Sa umaakusa ay may kunting ebidensya si Saldico. May mga malita-malita sa pinakita, may petsa pa kung kailan pinadala. Yun ang ebidensya na kada buwan nagpapadala siya ng pera. So dito, nagkaunsihan lang talaga si Romualdez. Inunsi ni Romualdez si BBM. Yan na po ang aking nakikita dito. O patuloy natin ang salita ni Toby Chanco. Yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yon. So kaya makikita mo, puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun. Okay. Ang katwira naman ang sinabi ni Toby, ang sinagot sa kanya ni Romualdez, hindi naman niya gagawin yon kung walang utos sa taas, pati si Saldico. So, sino yung taas? Ang tanong. Sino yung taas? Sino kaya ang taas? Walang iba si BBM. Hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Di ba puro sabi. Kaya tinuturoan ko kayo pag-analyze sa mga sabi-sabi, saan kayo matuto, paano nyo ma-analyze. Okay? Si Ivy Valen, katoto, napapaniwala ka na wala siyang party doon. Inaniniwala. Doon sa binigay kay BBM, wala siyang party doon. Kasi may ibang diskarte din siya. Meron siyang, tandaan mo, meron siyang Sunwest Construction. Doon siya kumikita naman. Kaya nga kinasuhan siya ng hiwalay doon sa Mindoro na transaksyon sa Sunwest. Kaya iserbisyo na lang ni Saldico yan kasi iyon ang mga direktor, mga amo niya. Naniwala na ka sa akin. Hindi niya kailangan Saldico yun kasi may sarili siyang diskarte para hindi siya pakialaman sa kanyang diskarte. Trabahuin niya muna, tulungan niya muna, kolektahin niya muna. Ganun lamang po nangyari. Ang kausap niya si Martin di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Walang duda? At least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na made-deny. Ang titingnan na lang doon. Tama, nag-uusap sila si Saldico at si Alcantara. Sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero hindi na bale yan. Basta importante, nagbigay ng mali-malitang pera si Alcantara kay Saldico. Assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba? Assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang 2 billion na a month. Wow. Hindi ka maniwala ba? Terrible. Ulit, sasabihin ko, di ba parang pareho yan di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Hindi pwede na si Boss BBM walang natanggap. Pareho sila, di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtuturuan Di ba may kunwari, in-style mo lang Sila, ang sinisita, kahit nasabihin na nagturuan, sagot na lang yon sa pagsisita sa kanila ni BBM. So definitely. Ang tanong, bakit sila sinita ni BBM? Hindi sila pinatigil. Kung talagang hindi nagnanakaw si BBM, dapat pinahuli niya na kagad. Bakit na niya pinahuli? Yan, naniniwala ako to sa mga kwento ni Toby Chanco kung anong nangyari sa usapan. Isa sa kanila,
may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Eh, saan napunta yung pera? Kay BBM. Di ba sabi ni Saldi, natanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Eh, saan napunta? Kay BBM. Pero kung nagreklamo si BBM, inonsin ni Romualdez si BBM. Yung pera, silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang aalamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? So, hindi ka panipaniwala yung mga iba? Hindi pwede, Toby. Matanda ka na, Toby. Matalino ka pa. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko matalino ka. Gagawin ba ni Saldi yun at saka ni Romualdez kung ayaw ni Bongbong? Kamsa Travel. Anong analysis mo? Ina-analyze, kinagabitan ko lang taktika ko sa rules of evidence na alam ko sa lawyering. Ginagabitan ko lang dyan. Pagbangga, ang dalawang salita, ang salita na nag-akusa ay mas paniwalaan kapag may kunting ebidensya. Kumpara sa salita na nagtatanggi na wala man lang maibigay na ebidensya para mapatunayan na hindi totoo yung akusasyon. Tapos, ang manner pa na pagkwento, bakit mo pinatigil? Isa pa, dagdag pa yan sa rules of evidence. Bakit ka sinita mo na alam mo na marami na silang binili at hindi sila titigil? At alam na alam mo, bakit hindi mo sila pinahuli? Bakit hindi mo sila kinasuhan? Yan na. Ay, nako. Si Ragnarok, alright. Kakamping ang nakikinabang sanay na sa gobyerno ngayon. Yan. Eh, di ba puro sabi? Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Siyempre naman, sabihin ng ganun yun. Yan yung sinabi. Pero wala ka natatanggap, bakit hindi mo pinatigil? Bakit hindi mo sila hinuli nung una? Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala... Ibig sabihin, ito na naman ang panibagong pag-amin ni BBM na alam niya na nangyayari. May nakawan, pero bakit hindi niya pinapatigil at hindi niya pinapahuli si Saldi at saka yung pinsang buo niya na si Romualdez? Yung isa, nakalimutan ko. Buti tinanong mo yan. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the president received anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the president has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? Bakit din niya pinapanagot kaagad si Saldico at saka si Romualdez? Di ba? Ba't pinagalitan lang si Romualdez? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM na yon. Kinumpi Manny Senate. So pasensya na tayo. Mali ka na dyan na, Toby. Inamin mo na. Yung pinsan mo na your cousin-in-law is now in hot water. Napatunayan sa ipamagitan ng mga salita mo, Toby Tiangco. Ngayon, punta tayo sa sa dakong ibabaw. Ito naman, tingnan natin ang
tinanong si BBM. Straight siya tinanong nung anchor woman at reporter ng ABS-CBN or ANC. Ang galing naman ni Ma'am Miss Domingo rito magtatanong. Ngayon, mapapansin ninyo na si BBM walang ginawa kundi mag-deny. Mag-deny na dismissive ang pagka-deny niya. Dapat ang response niya, kung talagang hindi siya guilty, ay magbit-bit siya ng ebidensya. Halimbawa, ano bang ebidensya na pwedeng gamitin? Number one evidence ay yung mga sinasabi ni Saldico ay hindi pwedeng mangyari. Paano? Hindi, bit-bitin niya ngayon yung records na pag-release ng pera at sinong tumanggap, lahat-lahat niya ipakita niya na wala siyang natanggap. Hindi pwede yung kwento lang. Tapos sabihin, dismissive. Yun po, ang dismissive na sagot, yun pong ebidensya na ikaw po ay guilty. Ay, BBM. Wala siyang unresponsive ang sagot niya. O, pakinggan natin. Ang napansin ko rito, hindi na si Auntie Claire ang nag-press-con. Si BBM na mismo. Ano ba, natanggal na ba si Auntie Claire? Naku. Okay, ito, pakinggan natin. Mr. President, sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former you do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. Dismissive lang siya, dinidismiss niya lang. Yan po ang marka na hindi siya nagsasabi ng totoo. Dapat ay dalhin niya dyan ebidensya na hindi totoo sinasabi ni Saldico. But there's it means nothing. For nagsastammer pa siya. Hindi niya maalam, hindi focus, hindi siya eloquent magsalita. It means nothing. Oh. Ano, bakit it means nothing? Hindi mo rin pinaliwanag. It means something, umuwi siya rito. Oh, ganun. Kung it means something, umuwi siya rito, hindi mo naman inisip na pwede siyang patayin. So, hindi dapat ganun ang pag-counter mo. Mali yan. Dapat magtanong ka sa abogado mo ng mga logical na abogado kung paano ka sumagot. Kung ikaw ay hindi guilty. Kaso niya, kung meron siyang gusto sabihin niya, malalaman naman. Hindi ganun ang pagsagot. Tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ang response mo dapat, Mr. President, ipakita mo ebidensya na nagsisinungaling siya. Ganun lang kasimple. Ngayon, para mapakita mo, number one evidence is, paano? Ang problema mo, paano mo matanggal sa isipan ng hurado ng mga tao na naging Appropriations Committee Chairman siya at bilang ganon, ang kanyang pwesto sa House of Representatives, ang kanyang trabaho ay taga-lista kung ano mga budget ng kakailanganin na ipapasa, kagaya ng flood control. So, paano mapapatunayan yan? One thing is, ipakita mo yung pag-release ng lahat ng pondo. Yan dapat ang hinanda mo. Pag-release ng pondo, ipapakita mo sino tumanggap. Ipakita mo sino nagbidding. Lahat-lahat. Para mapagdepensa mo sarili mo. Ipakita mo na yung mga nagbibidding ay hindi man na nagpaalam sa'yo. Ipakita mo na ang mga contractor ay hindi nagbigay ng pera kay Saldico. Kasi pag hindi mo napatunayan na nagbigay kay Saldico, mas malamang po ang iniisip ng tao na binigyan ng pera ng mga contractor si Saldico at ibinigay din sa'yo. Di ba?
Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Hindi ganun ang rason. Hindi ibig sabihin na hindi ka natatago, inosente ka. Maghanap ka na ibang rason, magpaturo ka sa magaling sumagot. Gawin niyo ang pareho. At Wala ka na isasagot na depensa? Wala kang pinapitan ka ngayon. Wala kang sinasabi na depensa. Hinahayaan mo lang, ganun lang, deny ka lang. Patas lang naman. Hindi mo nga binabanggit yung tungkol sa maleta na pinapakita. Okay. Thank you very much, Mr. President. O yan. Ha? Yan ang yan ang dismissive. O pakinggan naman natin, ang isa pang taktika nila gamit si Lacson ay itutulak kay na si Marcoleta, na si Lucas Bersamin ang mastermind. Ito, pakinggan natin yung mga kakampi ni Marcoleta na nagsasabi tungkol kay Bersamin. Pakinggan natin. Hindi rin sila maniwala kung anong papel ni Marcoleta dyan. At ito. Si Nelson Lubao. Sa ganang mamamayan. Sekretary siguro kasi yung executive secretary siguro kasi tinuturo. Ay! Dinidiscuss sila kung executive secretary, Bersamin, ang mastermind. Yung Olaybar daw sinabi. Sa bagay. Galing doon yun. Tapos yung Adrian Bersamin ay kamag-anak ni... yung ES Bersamin. Naku po, ibig sabihin ba pagka tinagtitagdi mo yan. At pagka nagkaturoan, ang maituturo ay si Executive Secretary Lucas Bersamin? Baka dyan mahulog yan, Nelson. Ano ko, magkakaroon... Mabigat yan. Baka, ibig sabihin ang sabi nga niyan, Jen, nako, pagka yun nangyari ay baka maghalo ang balat sa tinalupan. Dahil may pahayag na dyan eh. May babala na si Executive Secretary Lucas Bersamin kapag kasi ang itinurong mastermind. Meron ba tayong video? Meron. Sige nga, May pakinggan video. natin. Okay. Executive Secretary Lucas Bersamin, pakinggan natin. Senator Lacson has the evidence. Well, we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Saldico at ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko agad. Alam mo, naging judge at abogado ako at naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hindi ko hinihingi na for purposes of these declarations, there should now be evidence acceptable by a court. No? Bahala sila kung anong kanila, if they cannot control whatever they want to say. Dapat guarded naman para hindi naman masira yung mga reputasyon ng mga tao. Hindi ko alam yan. I cannot judge the veracity of Senator Lacson's statement. Go ahead. What is nagbatay ni handwritten unsworn sulat ni Bernardo, mga ganun. Bahala silang mag-discard niya. But as far as I know, Adrian and the others are not that into this na sila lang ang gumagawa. Huwag din nito sabihin na ako ang mastermind. Ayan. Yun. Matindi yung sabi niya. Oo, wag mo sabihin ako mastermind. Pero hindi rin sa naniniwala na yung Adrian at yung isa ay sila lang ang gumagawa. Yun na nga. Sayang, may karugtong pa yung mahaba-haba pa sana sinabi. Oo. Mabibigat pa yung mga sinunod yung sinabi. Ganun ba? Pero pinakamatindi yan. Huwag yung sabihin ako mastermind dyan. Baka tama sabihin, baka maghalo ang balat sa tinalupan. Ayan Analisahin natin. Titingnan natin Sabi naman ni Kabsat Romel Bengton. Ako, pasensya na ko ngayon, tama yung puntos mo, Kabsat Romel. Sinabi, bakit ka magtatago? Meron ka namang immunity. Hindi rin siya natatago. Kasi wala siyang kinatatakutan. May immunity from suit naman siya. Romeo Fabros, nagalit kasi si BBM dahil konti ang remittance. Exacto. You hit it right on the nail.
On the head of the nail, Jerry Diasis, parang may gag order kay Auntie Claire na tumahimik at huwag magsalita kahit sa personal niyang channel. Wala siyang sinasabi. Ganun ba? Nancy Abelio, 4248. Kasi paki na rin sa mga comment ko. Asa bang comment mo? Nabasa ba? Basahin natin ang Abelio. Saan ba? Nancy, wala ko nakitang comment mo dito So anyway, ang comment ko lang doon kay Ma'am Claire, kay Claire Ganda, is yung nakipag-away siya, nagkiging personal sa kanya. Dapat ang kanyang amo, ang kanyang depensa niya. Problema doon kasi yung nag-away sila, salitaan sila ni nagkasagutan sila ni Malutikia. Dapat hindi niya na sinagot yun siya, napikon siya ata So, ano pa ba? So, yan lang naman ang ating pag-usapan dito. Kay Sir Fabros, nilaglag ni Toby si Martin Romualdez niyan. Pero unknowingly, nilaglag din niya si BBM dahil alam pala ni BBM noong October 2024 pa lang, alam na nila ang 100 billion na in-insertion. Inamin naman ni Lacson na may insertion. So wala na mahirap. Kaya yung depensa nyo na sabog-sabog, hindi nag-uusap, kaya tuloy na kayo. Nahuli kayo. Sige hanggang doon na lang magandang umaga po. Paki-like, paki-share diyan na tayo na natutuwa. Mapapatuloy tayo sa ating mga adikain sa pangkatotohanan. At paki-share, paki-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At saka yung iba, pakibigyan naman nyo ako ng, kung may sobra kayo, join kayo sa channel ko para may monthly tayo makukuha. Ganun na lang. At saka, ang wish ko talaga para magkaroon ng totoong pagbabago sa Pilipinas ay yung ako ang maging presidente. Pero paano? Wala tayong kakayahan. Pero magkaroon din ng malakas na kakayahan kung magkaroon ako ng 10 million subscribers sa aking Facebook at ganoon din sa aking YouTube. Ganoon lamang po. Magandang umaga po, mga kaibigan ko.